Uy, may etyo, mga kapuso. Nasa linya natin si Attorney Ernesto Tendero Jr. Siya po ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Attorney, magandang umaga. Si Joel Sobel po ito. Sir Joel. Opo, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Malaman lang po namin, meron pong directive ang House Quad Committee. Pinakikilos po ang pamahalaan para matunto ng libu-libong mga dating POGO workers. Meron pa raw pong mga 9,000. Tama ho ba? Ang dayuang POGO workers na ating hinahanap po ngayon at pakalat-kalat lang po sa bansa. Opo sir, yan po ang estimate po na nakikita po natin. Napakalat-kalat pa po. Pagkatapos po ng mga series na mga raid na ginawa po natin sa mga different POGOs po dito sa ating bansa. Kung matatandaan nyo po, actually, nung unang mga huli ho namin dyan sa mga POGO, umabot po sa 1,000 po yan eh. Mm-hmm. Tapos itong lately, naging 700. Habang kami nagbabawas-bawas ng pagde-deport ng mga foreigners na nahuli sa POGO, dahan-dahan, sa ngayon ho, mga nasa 600 na lang. Pero yun yung mga nahuli. Iba pa ho yung estimate natin na total workers ng POGO na sa pangkalahatan na nakikita natin according sa data na nakikita natin sa BI at doon po sa DOLE. Ilan ang nakita ninyo sa datos po natin? Estimate po natin mga nasa 9,000 pa po yan na ang wording na nagamit po ni Yusek dun sa pakalat-kalat nga po pakalat-kalat ating bansa. Okay. Ilan na ho ang nahuli natin, ilan po ang naipa-deport at ilan ang kasalukuyang nasa ating kustodiya? Sa ngayon ho, ang nahuli ho natin ang mga nasa around total mula ho ng tayo ay nagsimulang manghuli ho sa mga POGO na yan. Nasa 1,000 plus na ho yan, mga 1,002 o ganun ho. Okay. Tapos, ilan na po napa-deport natin? Opo, nadahan-dahan na po natin. Pero ngayon ho, may natitira pa ho mga 600. Kung 1,200 po ang ating nahuli nitong mga nakalipas na raid na ating ginawa, may mga 600 na po tayong napa-deport. Tama ho ba? Opo, dahan-dahan po yan kasi ang pagde-deport naman po natin hindi naman po yan bultuhan. Meron po kami mga bultuhan, katulad nung isang araw na sinamahan pa ho namin papuntang Vietnam, mga 100 plus, ganun ho. Pero meron din ho na pauti-uti, mga 5, mga 10, mga ganun ho. Pauti-uti po. Buti nga po na dideklag po namin doon kasi nagkakaroon ako na rin ng mahirap din po dun sa custody po namin. Paano nyo po dinideklag, Attorney Tendero? Yung, iisa lang ba yung ating pasilidad? Iisa lang ba? Opo, nandyan po sa Pasay. Sa Pasay. Ilan po ang pwede pong i-detain po doon? Ay, actually ho, ang kaya lang ho namin, maximum capacity ho, mga nasa 900 to 1,000 lang ho Okay. pero yung sinabi ko hong 1,002, yun yung totality. Pero nababawasan naman po yun. Lately, ang pinakamataas na ho namin, 900, tapos nabawasan. Ito na nga ho, ang total na lang ho ngayon, mga na 600 na lang po ngayon. Okay. Paano ginagawa ng paraan to? Kasi marami nang nagsasuggest dito. Ang laki-laki nung yung Pogo Hub diyan sa Bamban, bakit hindi natin gamitin 'yon bilang kulungan nitong mga Pogo workers nito? Ganun ba kadali 'yon, Attorney Tendero? Ay, sa ngayon po hindi po pwedeng ganun kaagad dahil yan po nasa korte pa ho for seizure proceeding, for picture proceeding, na pagkatapos ho nating mahuli ho yan, kinokorte pa ho yan bago pag dineclare na ho ng korte na yan ay para sa gobyerno, doon pa lang ho natin magagamit. Paano natin sila kinakalinga ngayon? Ano bang ang sinasabi kasi rito, 2 milyon daw ang gastos po ninyo kada buwan sa pagkain, gamot at iba pang mga pangangailangan ng mga detainees na yan. Tama po yun. Medyo may kabigatan nga po kasi nga ho, tayo ho ang nagsushoulder po niyan ng pagkain ho, tsaka minsan sa pagpapagamot. Kaya nga po, ito ang naging isang problema ho namin, yung sakit nga ho nagkakaroon ng may mga hepatitis dyan, tapos may lumabas pa ng mga... May HIV pa raw. O mga HIV, ganun ho.
Ito naman ng mga sakit bago hindi ho natin alam, baka dati na ho silang may sakit tapos nasama roon sa kahuli. Kaya yun ang concern nga po ni Yuse na sinasabi niya na alam niyo po natin itong mga 9,000 na po itong mga illegal aliens po natin, hindi po natin alam baka may mga dalang mga sakit pa. Kaya nararapat lang na dapat Anong recommendation ninyo? Kasi sinasabi doon sa initial report na natanggap po namin, kadalasan daw, karamihan sa mga workers na ito, wala daw hong pasaporte. Kayo ba yung nakipag-ugnayan na po sa Chinese Embassy? Ano bang... Oo, palagi ho tayo nakikipag-coordinate po dyan. Ang problema lang ho nga natin ay sa paglo-locate po sa kanila sa ngayon. Malaking tulong ho ang magagawa ng ating mga LGUs para dito at ang ating kapulisan at ating mga law enforcer agencies para dito. Ang recommendation nga po ni Yusek nung siya po ay naitanong doon sa Kongreso kahapon, pinakamabilis ho nito, pakikipagtulungan ng pulisya at ng local government, gumawa ho ng desk. Ibig sabihin, yung mga foreigners na gusto na lang talagang umuwi, meron hong desk dyan na pwede nilang lapitan, nationwide ho yan, at pwede naman ho yan makipag-coordinate sa amin para matulungan din po namin. Okay. Kasi opo, ang initial information na natanggap namin, lumaylay ang inyo pong pag-aresto dito po sa mga tinatayang 9,000 dayuhang POGO workers pa na nagpapakalat-kalat dito po sa ating bansa. Opo, kaya nakikipagtulungan mo tayo lalo na sa LGUs. So, ang pinakamalaking may tutulong ang LGUs. Sila po ang mas nakakaalam po sa lugar nila, lalo na sa mga tawid dagat po natin, sa Visayas, sa Mindanao, tsaka dito sa Metro Manila. Ang LGUs ang nakakaalam. Sila ho, kung makapagsasabi ho, pakikipagtulungan sa pulis, sa ating mga law enforcement agencies na ito ma-identify natin sila na ito po yung mga pakalat-kalat, makuha ho natin, masilip ho natin ang identity nila at meron naman ho marami ho kasi dyan na gusto na talagang umuwi, hindi lang ho makauwi dahil wala nga akong pasaport. Pero marami rin po ang nagtatago. Talagang kasi ito voluntary, di ba? Itong gusto nyo mangyari, voluntary, lalapit sa LGU para ho tuluyan ang umuwi ng China. Pero marami pa rin po dyan ang nagtatago at ayaw umuwi. At baka gumagawa pa nga ho ng mga patagong operasyon po ng POGO. Hindi ho natin nasasabat pa. Tama po yun. Alam niyo po, sa China ho, ang pagkakaalam po natin, itong mga ito, pagdating ho sa kanila, ay kinakasuhan ho nila. Iba ho ang treatment sa China. Ito lang ang pagkakaalam ko. Itong mga POGO workers na to, once na pinadala po sila sa bansa nila, ang treatment po sa kanila kaagad, kriminal. Unlike dito sa ating bansa, o sa ibang bansa katulad sa Vietnam, ang treatment po kapag dineport po natin yung mga kababayan nila, ang treatment po nila ay victim. Kaya instead na kasuhan, tinutulungan. Kaya karamihan dito sa mga Chinese na to, ayaw umuwi ng China. Ayaw umuwi ho. Kaya nagtatago na lang sila. Kaysa naman pag-uwi nila, kakasuhan pa sila roon. Ayun nga ho ang... Alam ko meron kayong dilema dito, no? Kasi siyempre, aarestuin ninyo sila, hanapin ninyo, i-raid ninyo, kaya lang problema ninyo, facility. Kaya lang siyempre, hindi naman po natin pwedeng pabayaan na lamang po silang kumalat-kalat po sa Pilipinas at baka may ginagawa pa nga akong kabalbalan yan hanggang sa ngayon. So, dapat ituloy pa rin po yung ating mga pagsalakay. Ay, opo. Pinagpapatuloy naman po natin yan talaga. Hanggang sa ngayon, yung mga splinters, yung mga nabuwag na maliit na grupo na lang ho, hinahanap pa rin ho natin yan. Yun ho sila Yun ho Kasi yung dating mga POGO, malalaki ho yan Katulad sa Bamban, katulad sa Porac, ngayon ho nagkabiyak-biyak na sila, pero gumagawa pa rin sila ng maliliit na grupo, nag-ooperate pa rin ho sila. At yan ho nga ang hinihingi natin ng tulong sa ating LGU at sa iba pang law enforcement agencies ang magpagtulungan ho at magtulungan po tayo
para ma-allocate po yan at mahuli ho natin Ang sinasabi ninyo, wag lang kayo ang mag-operate sa kanila, kundi pati mga LGUs, mga Opo. pulis po natin. No? Pulis, lalo na po yung pulis at ang mga NBI, lahat sila, tayo pong lahat ng law enforcement agencies po makipagtulungan, lalo na ho ang LGU makipagtulungan ho sa mga law enforcement agencies po natin. Attorney Tendero, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Ay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Si Attorney Ernesto Tendero Jr., spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Meron pong Hilingan, walang pinoproblema.